idea sa iyo about kay Pangulo mo. Do you see any hand of local politics in Davao dito sa pagsasamba sa kanya? Sa tingin mo meron din bang hand dito ang local politics pa? Sa palagay ko wala. Palagay ko walang kinalaman yung mga candidates ni Marcos sa Davao City sa pag-file ng case. This is purely Philippine National Police at CIDG. Kasi hindi naman ang nagkokontrol ng mga candidates ni Pangulong Marcos doon sa Davao City ay hindi naman sila sila ang kinokontrol. Si Nograles, si Alan, si Lopez, si Campos, sila yung kinokontrol ng national at gusto isa yun sa mga strategy ng national na papagsakin yung pamilya na. I'm sorry, have you seen the video? It's viral already on social media. Have you seen it now? I've seen a portion of the video. Hindi ko nakita yung buong video. At actually, para sa akin, okay ito, lalumabas siya bago ang eleksyon para yung mga botante nakakapag-desisyon sila ng maayos kung sino yung pipiliin nila. Kasi balik na naman din tayo dito doon sa aking lecture, no? Voters education ko. So, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakapag-desisyon ang mga botante sino ba talaga ang pipiliin ng kandidato. At, well, yes, as I said, yun yung good thing about it. Pero, it's really political attack. Kahit damaging siya ng kay Pangulo, still okay with you para people will have choice this election? Oh, yes. Oo. Lahat naman ng atake nila sa amin can be taken care of by lawyers. Yung kay PRD sa ICC, mayroong mga abogado doon. Yung impeachment ko at mga ibang cases ko na iniimbisigahan nila, mayroong mga abogado doon. Yung kay Pangulo, dahil it's a complaint, meron din abogado na mag-handle. So, yun. Clearly, atake lang talaga siya para sa paninira, and as I said, para pabagsakin yung kalaban nila sa politika. But still, if we look at the bright side of things, buti na yung lumabas siya ngayon para yung mga tao informed decision yung pagpili nila ng kandidato. Sa ganang akin lamang po, tingin ko wala naman talagang kinalaman ng kahit sinong politiko dito po sa nangyari na pagkakaso kay Pulong Duterte. Walang kahit sino man na taga-PNP na may balak ng masama kay Pulong Duterte dahil po sa nakita natin ang mga video, ang mga CCTV na footage na kung saan si Pulong Duterte naman talaga ang gumagawa po ng mga kasalanan at hindi niya naman ito tinanggi. Sinabi nga niya matagal na itong nangyari. Diba? Kaya po katakataka na itong si Sara Duterte sasabihin niya na ito daw po'y paninira lamang at talagang gusto lamang daw pong mapabagsak ang kanilang pamilya. Paano nangyari yun? Diba? Dyan po sa video na inyong nakikita, yan po yung CCTV footage doon sa Hearsay Gastropub Bar doon sa Davao City na kung saan ay naganap po ang pangjojombag nitong si Pulong Duterte dito kay Christone Jan Patria. So, nakita natin hindi naman, wala namang pamumulitika dito. Wala namang Migs Nograles na nagsasabi, pumunta ka doon sa Hearsay. At meron kang mga tilapia doon na aabutan. Ipamigay mo yung mga tilapia sa yung driver at bodyguard. Wala namang ganun Diba? Ito ay ginawa ng kanyang kapatid ni Pulong Duterte nang walang ibang naguutos kung hindi sariling kagustuhan. So, paano mangyayari na ito pong bagay na ito ay paninira at planong pabagsakin ang kanilang pamilya, gayong sila mismo o mismong si Pulong Duterte ang gumagawa po ng mga bagay na ito. Wala pong ibang taong involved, wala pong ibang politikong involved
tanging si Pulong Duterte lang po ang nandiyan at inamin naman po niya 'yan. 'Di ba, kaya kataka-taka na itong si Sara, sasabihin niya na ito'y purong paninira lamang. Hindi po paninira dahil andiyan ang CCTV footage, eh. 'Di ba, buti sana kung bigla na lang nagdemanda yung Christone Jan Patria at wala man lang tayong nakita, napanood na CCTV. Hindi natin nakita yung mga CCTV footage nitong, si Pulong Duterte na nanghe-headbutt, ng jojombag at, meron pa nga pong pangyayari na nakabaligtad lang yung, kagamitan, pero, inunda yan. 'Di ba kitang-kita natin, hindi po ito pamumulitika, walang pamumulitika dito. Ito ay purong, gawa ni Pulong mismo. Ito ay, kilos mismo ni Pulong Duterte. Wala pong nag-utos sa kanya, hindi siya inutusan, hindi siya minanduhan para gawin ang bagay na yan para po masabing isa lamang itong pamumulitika at isa lamang itong paninira para sa mga Duterte. So sana nga 'di ba sana paniwalaan o pakinggan ni Sara Duterte si Attorney Claire Castro, mag-level up naman, 'di ba? Mag-level up naman sa pambabatikos o sa pagkondena o sa paggawa ng issue dahil nagmumukhang chipipay si Sara Duterte at, tingin ko baka wala na lang ibang maisip na dahilan kung hindi puro paninira at puro na lang pamumulitika 'to. Parang alam niyo yung automatic na ang mga pinagsasabi ni Sara Duterte basta meron pong lumabas na issue, ang sasabihin niya pamumulitika. 'Pag meron pong, lumabas na pangyayari sa buhay nila na medyo madedehado sila, ang lagi na lang niya sasabihin, ito ay planadong paninira at gustong pabagsakin ang pamilya Duterte. Wala bang iba? Wala bang ibang naiisip si Sara Duterte na pwede niyang, isagot sa mga magtatanong sa kanya mga reporter? Kasi parang parang kung ako yung reporter at ako yung, nakatalaga sa istasyon na susunod kay, Sara Duterte sa mga pupuntahan niya, sa mga campaign sortie, parang ayoko nang magtanong kasi, tatanungin pa ba natin 'yan? Wala naman niya ibang sasagot kundi planado, at gustong pabagsakin, paninira sa mga Duterte. Puro gano'n lang naman naririnig natin, puro 'yun ang sinasabi sa mga reporter na sumusunod sa kanya at nagtatanong. So anong aasahan natin na kaibahan, 'di ba? Meron pa nga diyan isang, video na kung saan ay, sinasabi niya na wala pa daw po sa kaisipan niya ang, pagtakbo sa 2028 election. Abay, sino ba namang siraulo ang, may isipang kumandidato sa darating na 2028 election, gayong 'di ba, hindi mo nga magampanan ng maayos ang pagiging vice-presidente, abay mangangarap ka pa na maging presidente. At isa pa, wala na ang magpapakinang ng kandidatura ni Sara Duterte sa 2028 at yan ay si Digong. So paano? Paano pa mananalo ang isang Sara Duterte kung yung kanilang, kumbaga pambato, yung kanilang, panglaban sa lahat ng, politiko nakakulong, nabubulok doon sa ICC. 'Di ba kaya po, dapat dito kay Sara Duterte kung meron siyang extra time, weekend, 'di ba, magpa-konsulta siya. Baka pwede po siyang, magpatingin kasama ni Nino Barsaga doon po sa Mandaluyong para naman po matignan baka po wala na po sa tamang katinoan ang ating, Vice Presidente dahil po kada tatanungin wala na siyang ibang sagot kung hindi pamumulitika, paninira, at planadong pagpapabagsak sa kanilang pamilya. 'Di ba? Yan na lang ba lagi ang madidinig nating mga Pilipino sa kanya? Wala ba tayong madidinig na maayos-ayos man lang na salita mula sa iniluklok natin, na Vice Presidente na pinapasahod ng taong bayan pero ang ginagawa ay puro pamumulitika, puro pakikipagdialogo ng isang isip bata. Parang alam niyo walang matured. Parang iniwanan ng maturity si Sara Duterte sa pagsagot sa mga importanteng issue ng bayan na sangkot ang kanilang pamilya.
Di ba kasi, ito kay Pulong Duterte, importante to. Bakit? Kongresista. Kongresista na sangkot sa issue ng bentahan ng tilapia. Di ba? Napakapangit po para sa isang kongresista yung ganitong issue. Lalo pat alam natin na siya'y pamilyado. Tapos malalaman natin na ganyan pala ang gawain ng isang Pulong Duterte. Di ba? Nakakadismaya po talaga. Nakakadismaya po talaga na madamay o masangkot siya sa bugawan. 'Di ba? Meron ako nakikitang mga post sa FB at mga comment, pati dito sa YouTube sinasabi, si Pulong Duterte lang naman daw ba? Si Pulong Duterte lang daw ba gumagawa ng ganitong mga transaksyon sa pagbili ng tilapia o pagbebenta ng tilapia? Ang sagot ko lang naman diyan, alam niyo kung ano? Yung iba walang video, yung iba walang katibayan. Kahit anong gawin nating pagbibintang, walang nagrereklamo. Dito kay Pulong Duterte, merong isang bugaw na umaamin na yun talaga ang transaksyon niya kay Pulong. At hindi naman ito itinanggi ni Pulong Duterte. Itong issue na to. Diba, matagal na nga daw nangyari diba, maaaring baka nga merong ibang politiko na gumagawa ng ganyan, pero ang importante, hindi sila nagpapahuli at hindi sila nakikitaan ng mga CCTV footage na kung saan, meron po nga taong gustong gurgurin. Diba? Napakahina ng mga argumento nitong mga taong ito. Ang hihina ng mga isip. Kitang-kita na doon sa video ang ginagawa na masama ng kanilang iniidolong sa mga pamilya Duterte. Diba? Kitang-kita na si Sara Duterte na nananapak ng sheriff. Tapos itong nakaraan, nagbabanta sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Tapos sinabi pa nito, huhukayin daw yung lolo ni Sandro Marcos at itatapon sa West Philippine Sea. Diba? Pero makikita mo sa mga comment section, Duterte pa rin. Duterte lang sa kalam. Sus Mario. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Diba? Nawala na ba ang katinuan ng mga kababayan natin? Siguro sa mga didilis, sa mga didishit, sa mga supporter ni Digong at ni Sara Duterte. Siguro nawala na ang kanilang mga utak dahil nga po, nalason na ng tuluyan ang kanilang mga pag-iisip at nalulong na po sila sa paniniwala na ang mga Duterte matino. Kayang-kaya silang tulungan sa oras ng kagipitan at ito ang makakapagpaahon sa ating bayan. Noon nga si Digong ang presidente, binaon tayo sa utang Diba? Kaya po talagang itong issue na ito, tama si Sara Duterte, walang politiko na sangkot dito ng mga taga Davao dahil tanging si Pulong Duterte ang sumisira sa kanyang sarili. Actually, sa inyong lahat, mga sarili nyo naman ang sinisira ninyo, hindi naman ang mga ibang politiko. Mas lalo ninyong dinudungisan ang inyong mga pangalan sa inyong ginagawang mga ganyang interview, ganyang mga sagot, mga pabalagbag na question and answer portion, mas nakikita namin na malayong-malayo talaga kung sa kadisentehan lang ang pag-uusapan, malayong-malayo ang mga Duterte sa mga Marcoses. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Huwag nyo pong kakalimutan, Ben-Hur Abalos, sa May election, ngayong darating na May 12 election, huwag niyo pong kakalimutan, number 1 sa balota, numero 1 senador, na meron pong napakagandang track record. Kung pag-uusapan lamang po ay peace and order, huwag na nating pag-usapan dahil sigurado napatunayan na ni Ben-Hur Abalos na kayang-kaya niyang i-implement ang batas sa mahirap, sa mayaman, sa makapangyarihan, sa sikat o sa kilalang personalidad. So, yun lamang po, Ben-Hur Abalos, number 1 sa Senado, number 1 sa balota ng mga Pilipino. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.